بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga binamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay pang 26 na hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. Ibig sabihin sa hadith ito ay mula sa hadith ni isinalaysay sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu na kanyang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alayhi sadaqah. Ang lahat ng kasukasuan, yung mga joint natin sa ating katawan, ay kinakailangan sa bawat tao ay maglabas ng sadaka para sa kanyang mga kasukasuan na ito. Naglalaman ito ng sadaka. Ibig sabihin ay bawat kasukasuan natin, yung mga joint natin sa ating katawan, ay kinakailangan na tayo ay magbigay ng sadaka mula dito. Kullu yawmin tatlu'u fihi shams, sa bawat araw na tayo ay sinisikatan ng araw. So dito ay narapat kabilang dito ay bilang pagpapasalamat sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kabilang dito yung mga joint natin, yung mga kasukasuan natin. At sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nabanggit niya na mayroong 360 na mga joints ang isang tao. So dahil dito ay kabilang sa dapat magbigay ng sadaka ay meron tayong 360 na joint na kailangan na ito ay bigyan natin ng sadaka sa bawat araw na tayo ay sinisikatan ng araw. At napakarami po ang na tinatawag na mga sadaka na pwede nating ibigay. Kabilang dito ay sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung salatu duha. 2 rak'a na salatu duha ay ito po ay sapat na sa 360 na joints na ito na obligado sa atin. Ibig sabihin, ang 2 rak'a ay sapat na ito dahil yung buong joint natin ay nagsasagawa ng sala. Yan ay isa sa mga paliwanag ng ibang mga ulama. At ang ibang mga ulama kanilang sinabi na ito ay kainaman ng salatu duha, which is ang makapagsala ka ay sapat na ito ay sadaka ng 360 na mga joints. At sinabi sa hadith, ta'dilu bayna ithnayni sadaka. Ibig sabihin ay maging makatarungan ka sa 2 mga lalaki. 2 lalaki. Ibig sabihin kung sila ay nagkaroon ng alitan o ano man ang problema nila, ay naging makatarungan ka sa kanila. Sila man ay pinag-ayos mo, pinagbati mo, o ikaw man ay nagbigay ng hatol sa kanila, ang pinakamahalaga dito ay nakapagbigay ka ng makatarungan na hatol. So dito, kapag ikaw ay naging makatarungan sa 2 na mga lalaki o mga babae, pero sa hadith kadalasan ay lalaki, ay ito ay matatawag na sadaka. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Ibig sabihin kapag tinulungan mo ang isang tao na dinala mo ang kanyang mga gamit papunta doon sa kanyang sasakyan na halimbawa hayop, kamelyo, kabayo o anuman, o kaya ay tinulungan mo na dalhin ang kanyang mga gamit sa kanyang sasakyan o sa itaas ng kanyang sasakyan, ay ito ay mabibilang na sadaka. Paano pa kaya kung tulungan mo ang mga tao na tunay silang nangangailangan? Yung mga matatanda, mga bata, o kaya mga kababaihan na walang kakayahan, na tulungan mo sila sa kanilang pangangailangan, katulad ng dadalhin mo ang kanilang mga kagamitan na kung saan ito ay mabibigat. So ito po ay matatawag na sadaka at malaking gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawa ito. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Ganun din ang mabuting salita. Ang mabuting salita, subhanallah. Ang bawat payo natin, bawat salita natin na mabuti, ay ito ay maituturing
na sadaka. Kaya ang dila natin, kapag ito ginamit natin sa kabutihan, ay ito ay daan tungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ito ay ginamit natin sa mga bagay na hindi kinalulugod ni Allah, ay ito ay dahilan ng kaparusahan ng tao. Pero kapag ginamit natin sa pag-dhikr, ito ay sadaka. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ito ay sadaka, 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 Allahu akbar. Napakalaki ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mabuting salita, katulad ng pagpapayo, katulad ng pagsabi ng katotohanan, katulad ng dhikr, katulad ng pagbabasa ng Quran, lahat yan ay matatawag na sadaka. At ganoon din, wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaka. At lahat ng hakbang mo papunta ng masjid ay ito ay matatawag na sadaka. Allahu Akbar. Pupunta ka ng masjid, meron kang mga 20, 50 na hakbang papunta sa masjid, ay ito ay mabibilang na sadaka. At sa isang riwaya sa isang riwaya ng mga hadith, na kapag ang isang tao ay bumalik mula sa kanyang tahanan, ay ang bawat hakbang ng kanyang tinatawag na, ito sa hadith ito, yung papunta niya ay tinatawag na sadaka, gatipala, at yung isang papunta niya ay tinatawag na kapatawaran mula sa kanyang mga pagkakasala. So ang bawat hakbang natin papunta ng masjid ay ito ay matatawag na sadaka. Allahu Akbar. Napakalaking gatipala ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. At yung pagtanggal ng mga bagay na nakaharang sa daanan, ay ito ay sadaka. At nabanggit sa isang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na isang tao ang pinatawad ni Allah at pinapasok niya sa paraiso dahil sa kinuha niya, tinanggal niya yung isang bunga o isang tinatawag na kahoy na ito ay nakaharang sa daanan ng mga tao, at ito ay tinanggal niya at dahilan na siya ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang po sa mapupulot natin na aral dito ay kinakailangan sa atin na tayo ay magpasalamat sa mga joint, mga kasukasuan natin na ito, dahil ito po ay biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami na pwedeng gawin natin para tayo ay makapagsadaka. Kabilang dyan ay yung 2 rak'a na salatul duha ay sapat na sa kanya, sapat na ito na sa tinatawag na 360 na joints ng bawat isa sa atin. So dito ay kabilang din sa aral na mapulot natin ay ang pagpaparami ng kabutihan. Pagpaparami ng kabutihan, napakaraming kabutihan. Ang bawat salita natin, ang yung tinatawag na pagtulong natin sa kapwa, pagiging makatarungan sa kapwa, yung tinatawag na pagpunta sa masjid, yung pati paglilinis sa masjid, pagtanggal ng mga nakaharang sa daanan, makikita natin kung gaano kaganda ang relihiyong Islam na tinuturuan tayo ng magagandang mga gawain na ito ay makakatulong sa atin at sa ating mga kapatid na mananampalataya at ating pamayanan. So makikita po natin kung gaano tayo tinuturuan ng Islam na maging mabuting tao. Hindi lamang sa mga tinatawag ng mga tao, kundi maging sa mga hayop. Kaya nga sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang babae na siya ay bayaran na babae na pinatawad ni Allah at pinapasok sa kanyang paraiso dahil sa pinainom niya ang isang aso na sobrang nauuhaw ang aso na ito at pinainom ng babae na ito at siya ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay isa sa mga kainaman ng relihiyong Islam na kung saan tayo ay binigyan ng napakaraming pagkakataon para makagawa ng mga sadaka. Ganun din, ito ay awa, habag sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, huwag nating maliitin ang mga maliliit na mga nakikita natin na ito ay maliit na gawain, pero ito ay dakila kay Allah kapag ito ay ikhlas, dalisay na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakamahalaga sa bawat gawain natin, na ito ay dalisay na para lamang sa Kanya. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat mula sa inyo at nawa ay nakakapulot tayo ng aral sa bawat hadith na ating pinag-aaralan at nawa ay ito ay maisabuhay natin, maibahagi natin at tayo ay gantipalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.